guys, magandang araw sa ating lahat and welcome back uli sa channel natin. So, itong video na isi-share ko sa inyo or yung device or yung equipment na isi-share ko sa inyo para to sa mga lalong-lalo na para to sa mga OFW, yung mga may investment, may business, yung mga taong naghahanap buhay na malayo sa pamilya nila. Para sa inyo itong video na to. So, napakahalaga nitong video na to para ma-apply nyo sa buhay nyo, guys. Kasi alam naman natin pag nasa ibang bansa kayo, hindi nyo na gaano ma-monitor yung pamilya nyo na nandito sa Pilipinas. Itong setup na ibabahagi ko sa inyo para sa inyo to. Kasi gusto ko na at least malaman nyo, or hindi man lahat ng tao nakakaalam na nito regarding dito sa ganitong device, pero para sa mga bago, malamang masasabi nyo na may ganito palang setup. Itong setup na to, ang maiitulong nito sa inyo, guys, kaya nyo ma-monitor yung mga mahal nyo sa buhay 24 hours, kung 24/7 kung kailan nyo gustong gawin. So kung kailan nyo gustong tingnan, at least makikita nyo, mamonitor nyo pa. Baka naman, yung si kumpare mo, nandun pumunta na sa bahay nyo. Hindi biro lang. Ito guys, isa to sa number 1 na kailangan mo pagdating sa safety. Kasi alam naman natin ngayong panahon na to, hindi na talaga safe. So marami na. Kahit mga kapitbahay natin, o kapitbahay nyo, hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Kaya, itong setup na to, ginawa ko yung setup na to para i-share sa inyo. Kasi kagaya ko, may farm din ako sa Bohol na gusto kong ma-monitor din kahit nandito ako sa Pilipinas. Kaya naisip ko na i-share ko din to kasi ang laking bagay, guys, nung naitulong sa akin nung ginawa ko yung setup na to. So, pero guys, itong setup na ipapakita ko sa inyo, itong setup na i-share ko sa inyo ngayon, magkaiba to sa setup na ipapakita ko sa inyo yung function. Kasi, guys, ito kasing setup na i-discuss ko sa inyo, solar ang gamit natin dito. So, dito kasi sa existing na ipapakita ko sa inyo, same lang naman yung function nito, kung ano yung magagawa ng naka-solar tayo at saka yung hindi naka-solar, same lang. Ang pinagkaiba lang natin dito is yung power supply na ginamit natin dito. Which is, ito kasing setup na nandito pa kasi sa amin, dito sa Maynila. So, bali, next week ko pa ipadala dun sa probinsya para ikabit. So, pero, dun sa isang lot ko sa Bohol din, may isa na akong lot dun na ginawan ko ng setup na ganito. Pero, ano siya, may power supply na kasi dun sa area namin, kaya hindi na ako nahirapan pa pagdating dun sa power supply. So, dito guys, ang papakita ko sa inyo kung paano ba nakakatulong sa akin itong ginawa kong setup, yung setup na isi-share ko sa inyo sa buhay ko. Ito. I-screen record ko na lang, guys, para maipakita ko, mailagay ko dito sa screen. Ang gamit ko dito, guys, na CCTV, Tapo. So, pag ganito, guys, punta lang tayo sa Tapo. Yan yung app ko na Tapo. Tapos, ito yung existing na CCTV ko dito sa bahay. Para kasi sa akin na malayo ako dun sa area na pinapagawa ko or pinadevelop ko, napakalaking bagay to sa akin. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung nagagawa nito. So, dito guys, itatap ko lang yung Talibon Farm. So, yan yung Talibon Farm ko. So, ngayon, currently, pinapa-harvest ko na itong kawayan na yan kasi magiging sagabal lang yan sa mga tanim ko. So, ito yung area ko. Pag halimbawa may pinapagawa ko, ako dito, nakikita ko sila. Yan. So, pwede mo siyang makita yung buong area. Yan. So, ito yung farm ko ng Ebiart, guys. So, maliit lang na farm to pero ni-utilize ko yung buong area. Makikita mo buong area. 360. Yan, makikita mo. Yan. Mamomonitor mo kung anong pinapagawa mo. Dito kasi, guys, ang existing na pinapagawa ko dito, kung makikita nyo, may mga plat na akong nilagay dyan. So, tatamniman ko lahat ng, ng luya para mapakinabangan naman. Hindi yung, pinapalinis ko kasi yung area dahil lang dun sa langka. Lulugi ako kasi sa yung binayad kung langka lang yung nakikinabang. So, ang gagawin ko ngayon, papatamnan ko siya ng luya. Ito yung nagagawa ng camera, ng isa kong camera dun sa farm ko.
So may mga gamit din ako dun sa Bohol guys. So paano ko ba mino-monitor? So itong ipapakita ko sa inyo nandun mismo sa Bohol to guys. Wala dito sa akin to. Halimbawa dito may isa terrace namin, yung nakikita ko. Nakikita yan yung lula ko guys. Nakatulog na dyan. Yan. Yan yung balsa ko. Diyan ko ilalagay yung videoke ko na rentals. Kaya makikita ko. Yan. Ang kinagandahan kasi nito, kahit nasa malayo ka, nakikita mo. Maganda na rin siya kasi makikita nyo dito sa screen na kasi 720 pixel na siya. Pwede siyang magiging 180. Depende sa'yo kung ano yung isi-set mo. Makikita mo, monitor mo kung ano yung pinapagawa mo. Ito naman yung sa... ito yung ano kasi, yung videoke ko, meron mismo siyang CCTV. Nilagyan ko siya ng CCTV. So, itong videoke na to, click natin, makikita natin. Yan. So, itong bahay na to guys, bahay ng mama ko to. So, hindi pa tapos to. Tinigil muna yung gawa. Tinirhan muna. So, yan yun, makikita mo. Nakaano din yan guys, 360 din yan. Same lang yung mga camera na ginamit ko dyan. Mamomonitor mo siya mismo, makikita mo siya mismo kung anong ginagawa ng anak mo. Kung halimbawa o FW ka, mamonitor mo talaga kung anong nangyayari. Tapos yung sa kitchen, yan yung kitchen namin. So, pasensyahan na, ganyan talaga, makalat. So, yan. Pinapakita ko lang sa inyo kung anong nagagawa ng setup na to. Yan yung setup ko dun sa Bohol. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung actual na setup na ilalagay ko dun sa Trinidad. Ito guys, yung setup natin na to, totally solar power to guys. Kaya, dun kasi sa area na yun, wala pang power supply. Kaya kailangan kong mag-solar. Kaya, etong setup na to, naka-solar na talaga siya. So, etong video na to guys, kinuhanan ko to ng gabi para to monitor kung yung battery niya kaya bang umikot hanggang kinabukasan naman. Yung setup ko na dito, very ano lang to, minimal lang. Ginawa ko lahat para makatipid ako dito. So guys, panoorin nyo guys itong video natin na to. Hi guys, magandang gabi sa ating lahat and welcome back ulit sa channel natin. So guys, ngayon sinasadya ko talaga na gabi gawa ng video. So para makita natin kung anong level na ng battery. So time check, 9:13 na ng gabi. So guys, ito na yung nagiging final natin na setup. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na load. Ang magiging load dun sa solar setup natin. Yung CCTV na yan. Tapos itong router na nandito. Yan. So nirun ko na ng ilang gabi to. So kaya niya nang itawid hanggang kinabukasan yung battery. Halos hindi nababawasan. Kaya masasabi ko na yung setup natin okay na. So 100% na working. Kaya nang tumagal. Kaya na ng battery tumagal hanggang umaga. So hindi ko lang sure kung hindi ko rin sinubukang patayin yung yung solar panel kung hanggang talaga ilang oras talaga yung itatagal niya. Siguro gawan ko na lang ng panibagong video yon para at least malaman nyo kung gaano ba talaga katagal yung battery natin. Kasi kung mapapansin nyo guys, yung pasilip ko sa inyo, ibang setup na dito. So ngayon kasi na tinanggal na natin yung LBD, yung inverter at saka yung relay. So bakit nga ba tinatanggal natin? Kasi last time nung hindi ko pa ginawa yon, hindi ko pa tinanggal yon, yun yung ginamit ko last time hanggang 12 ng hating gabi lang siya. Hindi na siya umabot kinabukasan. Kasi bakit nga ba hanggang 12 lang? Kasi malaki ang power loss dun sa relay at saka dun sa inverter. Kaya hindi niya kayanin hanggang umaga. So ang ginawa na lang natin dito guys, para supplyan natin yung CCTV, yan, yung nasa baba na yan, at saka ito. Ang ginawa na lang natin, although may 2 amperes itong USB niya, pero tingin ko kasi hindi siya true rated, kasi hindi niya kaya yung 1.5 na ampere. Although nakalagay dyan is 2 ampere, pero hindi niya kakayanin yung 1.5. So ang dyan, ang nakakabit sa kanya,
itong router natin, which is itong router natin 1 ampere lang yung kailangan. So yan lang yung kaya niyang paganahin. So ang ginawa natin naman para mapagana yung CCTV natin, kumuha lang tayo ng converter. Yan, makikita nyo ito. May 12 to 5 volts tayo na converter dito. 3 amperes naman to guys, yung maximum niya. So hindi ko alam kung ilang amperes talaga to, pero kung true rated ba to, pero kaya naman niya yung 1.5. So masaya na ako doon kasi kinaya na yan na yung CCTV natin. Yan, makikita niyo, yan yung CCTV natin. Yan, naka motion tracker yan. Kung may gumagalaw, nakikita niya. Yan. Hindi, naguguluhan lang yan guys kasi maliwanag, kaya nagaganon. Hindi niya madidetect yung ako na nasa likod ng ilaw. Yan, oh, nadidetect niya ako, kaya gumagalaw siya. Yan, sinusundan-sundan tayo. Yan yung kinagandahan dyan sa CCTV na yan, kaya gusto ko na yan yung gagamitin ko. Yan. So ito na yung nagiging final natin na setup. Kung mapapansin nyo, ito, nasa na ba tayo? So nandito na tayo sa supply ng CCTV. Kung mapapansin nyo, ito yung wire na to. Ito yung pumunta sa CCTV. Tapos ito kasi female na USB. Itong wire na to, ang karugtong niyan, ito, female na USB. Kaya isasalpak mo na lang yung Type-C cable mo na para sa CCTV mo. So yan, ngayon nakakita natin full bars kahit gabi nagcha-charge. Hindi ko alam kung bakit ganon. Siguro may something dito sa ano na to, sa charge controller natin, kasi pagpapatay natin yung pagpatay natin yung panel, na ibig sabihin niyan gumagalaw pa rin yung arrow, nagcha-charge pa din. So hindi masyadong hindi ako masyadong nagandahan sa performance nitong charge controller natin. Pero kahit pa paano, kaya niyang paganahin yung CCTV natin at saka yung router natin. So kahit walang supply, walang power supply dun sa area na pagkakabitan, ito kasi guys, kakabit ko to dun sa farm ko dun sa Bohol, which is wala pang power supply, kaya ito yung ginawa ko. Kaysa magpa-connect ako ng kuryente doon, so medyo magastos din, tapos may monthly ka pang babayaran, iisipin mo pa yung monthly, kaya naisip ko isang gastusan na lang, gumawa na lang ako nito. Napamura pa kasi tinanggal na nga natin yung inverter, marami na tayong tinanggal dyan, ang tinira na lang natin yung charge controller na lang talaga. So awan ng Diyos guys, umokay naman, kaya niya nang buhayin, paganahin yung CCTV natin at saka yung router. Yan. So sa mga OFW na may investment dito sa Pinas, may pinapangalagaan dito sa Pinas, may investment na farm dito sa Pinas na nahihirapan i-monitor kung ano bang, halimbawa may magpapagawa kayo tapos hindi nyo alam kung ano nangyayari. So ito ang sagot sa problema nyo. Kailangan nyo lang ng ganitong setup, ma-monitor nyo na 24 hours yung kung ano yung dun sa area, dun sa investment mo, mapa-business man yan or ma-farm, kaya nyo nang i-monitor 24 hours gamit itong setup natin. Yan. So malaking bagay ito guys. Ako kasi nandito ako sa Maynila din, may marami akong pinapagawa doon sa Bohol. Doon sa Trinidad kasi guys, wala pang camera ako doon. So ito yung ilalagay ko. Kumbaga, kung ano yung nagagawa ng CCTV na makikita nyo dito sa video, ganun din yung magagawa ng CCTV natin doon sa isang area ko. Yung pinakita ko sa inyo, kayang-kaya ding gawin nitong setup natin. Kaya kung gusto nyong protektahan yung investment nyo, kailangan yung makita 24 hours, gusto nyo makita within 24 hours yung pinapagawa nyo, yung investment mo. Kung gusto mong ma-monitor, ito ang kailangan mo na setup. Medyo hindi naman gaanong kamahalan, pero tingin ko naman magiging sulit kasi
syempre, gumastos ka, tapos, kaysa naman mapawala yung pinagagastusan mo. So, kailangan mong protektahan yung investment mo gamit itong device na ginawa natin. So, yun guys. Kung may katanungan kayo, feel free lang na magtanong. Then, mag-message sa akin if ever gusto nyo magpagawa ng ganitong setup na ready to naka-setup na lahat, naka-configure na lahat. Magsabi lang kayo sa akin kasi pwede ko kayong gawa ng ganitong setup. Yan. So, itong enclosure ko guys, kaya ganito. Outdoor kasi to. Then, ang magiging setup nito, nasa taas to ng tubo or yung pipe na poste ang ginamit ko dun sa sa farm ko. Ngayon, makikita nyo, nakasimulate lang yan na ganyan. Kaya dito ko nilagay kasi ginawan ko rin siya ng bracket para ika-clamp na lang. Halimbawa, ito yung pipe mo na poste, ika-clamp lang siya dito. Kaya ganyan yung nagiging itsura niya. Ginawan ko din siya ng bracket. Yan, makikita nyo. May bracket yan guys. Tapos, saan nakalagay yung solar panel natin? Ito kasi, nasa taas to, sa pinakataas to. Halos, halos dun na sa pinakadulo. Tapos, yung poste kasi natin guys, halimbawa, ito yung dulo ng poste, nilagyan ko ng T. Yan, nagaganyan. May letter T doon. Tapos, dun ko ipapatong yung solar panel natin. Para double purpose na rin, matatakpan niya to, so hindi gaanong matatalsikan ng tubig, mabasa man, pero hindi totally talaga mababasa. Kaya yun yung purpose natin. Nasa to guys, nasa ibabaw ng poste. Mas maganda kung yung pipe na kasi para maliit lang siya, hindi siya ganong kakapal, so mas okay sa akin. Kaya pwede nyo ring gayahin yung setup ko para at least dire-diretso na. Alam nyo na yung gagawin nyo, gagayahin nyo na lang yung setup ko. So guys, kung nakatulong tong video sa inyo, kung may isang mang problem na na-solve itong setup na to, paki-like naman ang video natin, paki-share naman sa mga kakilala nyo na gustong ma-monitor din yung mga mahal nila sa buhay, yung investment nila, yung business nila. Kahit nasa malayo sila, kayang-kaya i-monitor kung meron tayong setup na ganito. So, yun guys, kung napanood nyo yung video natin, kung mabot kayo hanggang dito, sana itong video na to nakatulong sa inyo. Kung may inquiry, kung may tanong kayo na hindi kayo naintindihan sa mga sinasabi ko, mag-comment down below lang, message nyo lang ako. Kung gusto nyo magpagawa ng ganitong setup guys na wala na kayong intindihin, i-connect ko na lahat ng CCTV doon sa router niyo, gagawin ko na yon. Basta mag-message lang kayo sa akin, inquire lang kayo sa akin. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat, and this is Jun Aux TV. See you in our next video. Salamat!